Yo, what's up sa inyo mga boss, mga paps, mga sir, mga ma'am. Ito na yung part 2 ng ating bike check series, no? Same vlog lang to doon sa ABS Racing pero magkaiba lang ng video. And same day lang din kasi ito yung araw na nagkita-kita kami dito sa Esplanade, Muson, San Jose del Monte, Bulacan. So, ikot ko muna kayo. Then, isa-isay natin yung mga parts na kinabit dito sa Winner X standard version. So ayan mga boss, naikutan na natin. Ngayon, iisa-isayin ko naman sa inyo yung kinabit na parts ni Bossing. Let's go, unahin natin dito sa baba. Syempre, meron na siyang radiator guard and may decals siya. Nakasulat Winner. Ayan. Tapos wala pa rin siyang radiator guard. And dito, mapapansin nyo rin, hindi na ito yung stock na decals ng standard version na black and red color. In-order niya lang daw yan sa Shopee. And dito na tayo sa kanyang manibela. No? So, unang-una nyo mapapansin, itong side mirror niya. Ayan, blue lens pala yung nakakabit dito, Street King din. And meron din itong equipped na ilaw, papakita ko sa inyo mamaya. So, ito yung switch ni Bossing. Then, dito sa gitna, ito, meron siyang cellphone holder na dito nakakapit sa may 2 bolt dito sa panel gauge. Ayan, so ito yung aluminum bracket na nabibili sa mga motor shop. So pinutulan lang ni Bossing para ma-install. Then naka Moto Wolf siya na cellphone holder. Yan. So yan yung kanyang part ng manibela. Next naman, ito, mapapansin natin dito sa likod. Naka-top box si Bossing. Yan. So, di ko lang alam kung anong brand ng top box to. Tapos kung ilang liters. And then, naka-ano rin siya. Alloy bracket. Alloy bracket yung nakakabit sa kanya. Yan. Tapos, meron din pala siya ditong step grill na black. Di ko napansin. Ayun. Then, dito sa likod, ito, meron siyang tire hugger. Yan. So ito yung tire hugger na nabibili sa Shopee. Meron siyang modification na ginawa dito. Kasi yung tire hugger na to, ito yung mahaba. Ito yung parang hanggat dito ata yan. Basta mahaba yung tire hugger na yan. So ang ginawa ni Bossing, minodify niya, tinabasan niya. Ayan. Tinabasan niya ng sakto lang. Kasi pag meron daw OBR, sumasaya daw dito sa ilalim. So, yan yung naging solusyon ni Bossing para hindi maputikan yung rear shock niya tsaka yung mga singit-singit dyan. Yan yung naging way niya para ma-prevent yung putik and mawala yung saya dito. Tinabasan niya yung tire hugger. Makita nyo, markado pa yung pagkatabas. Yan. So, dito na tayo sa ilaw niya sa harap. Mapapansin nyo, hindi siya halata, pero may ilaw yan. Ayun o, nakasilip. Si Bossing lang din ang nagkabit. So, ito, kung naghahanap kayo ng design na ilaw dito sa part ng handlebar, ayan. Di ko lang sure kung anong ginawa niya para mapagkasya niya. Then, ito yung switch ng kanyang ilaw. Yan. So, yun mga boss, as per owner, nahihiya din umarap sa camera. Ayaw din magpakita. Ito, yung ginawa niya pala sa ilaw niya dito, bumili lang siya ng alloy bracket, yung may mga butas-butas na. And then, siya na lang ang nagpwesto. Kaya naipit niya sa loob yung ilaw. Hindi siya nagtabas. Hindi ko rin sure kung anong MDL yung ginamit niya. So yun, hanggang dito na lang tayo mga boss at naiikot ko na kayo dito sa kanyang Winner X na standard version. So ngayon lang ako nakakita personal ng standard version and halos wala naman talaga pinagbago, design lang and ABS yun lang, which is hindi naman talaga noticeable
pag looks lang yung titignan. So, gaya ng una, kung ano lang yung mga pinalitan, yun lang din yung diniscuss ko sa inyo. Hanggang dito na lang, kung meron kayong hinahanap na mga parts, wala kayong makitang idea sa Facebook kung ano ang itsura niya pag nakabit. So, sana makatulong to sa inyo. Malaman nyo kung nasagot ba yung mga tanong sa isip nyo, kung babagay ba sa motor nyo, yung pyesa na nakita nyo dito, na balak nyo rin ikabit. So kung umabot ka sa dulo ng vlog na to, please like and subscribe at marami pa tayong magiging bike check na magaganap dito sa vlog na to. So, yun lang. Kita-kisa lang tayo sa susunod na vlog.